Isang bilyonaryo ang nagkunwaring natutulog upang palihim na mapanood ang anak ng kaniyang kasambahay at siya'y nanlumo sa pagkabigla sa ginawa ng bata. Nakatayo ang opisina na bukas, ang malaking kaha de yero umaapaw sa mga bungkos ng salapi, higit pa sa makikita ng karaniwang tao sa buong buhay nila. Nakaupo ng matikas si Roberto Fernandez sa kaniyang silyang gawa sa balat. Kalma ang kaniyang paghinga, kalahating nakadilat ang mga mata, maingat na inoobserbahan ang bawat kilos ng bata. Pumasok sa opisina si Munting Carmen, 6 na taong gulang lamang, hawak ang kamay ng kaniyang inang si Maria. Gabi-gabi nilang gawain iyon, isang rutinang sinusunod na nila sa loob ng 2 taon habang nagtatrabaho sa kumpanya ni Roberto. Nakasuot si Carmen ng maliliit na guwantes na kulay rosas, regalo ng kaniyang ina upang ipadama sa kanya na mahalaga rin ang kaniyang papel tuwing bakasyon sa paaralan. Maingat na inihanda ni Roberto ang lahat matapos niyang madiskubre na ninakawan siya ng $3 milyong ng kaniyang katuwang sa negosyo. Nahirapan na siyang magtiwala sa kahit kanino. Sa edad na 45, nakapagtayo na siya ng napakalaking yaman. Ngunit ngayoy tinatanong niya ang sarili kung mayroon pa bang taong tunay na tapat. Payak lamang ang plano niya, iwanang bukas ang kaha, puno ng pera at tingnan kung may magtatangkang magnakaw. Habang naglilinis si Maria ng mga bookshelf isa-isa, si Carmen na may tumatambad ang likas na pagkamausisa ng mga bata. Lumapit sa mesa kung saan kunway natutulog si Roberto. Nanlaki ang mga mata ng bata sa nakita, mas marami pa kaysa sa naisip niyang pera sa kanyang buong buhay. Pigilang-pigila ang paghinga ni Roberto, handa nang masaksihan ang panibagong pagkabigo. Ngunit ang sumunod na ginawa ng bata ay nagpagulat sa kaniya ng lubusan. Hindi kumuha si Carmen ng anuman, ni hindi man lang siya nagtangkang hawakan ang salapi. Sa halip, napansin niyang magulo ang pagkakatambak ng pera at maingat niya itong inayos, pinaghiwa-hiwalay ayon sa halaga at inipon ng maayos, parang isang batang dalubhasa sa pananalapi. Kumilos ang kaniyang maliliit na kamay nang may buong konsentrasyon, para bang isang kayamanang dapat pangalagaan. "Mami," mahina niyang bulong, "magulo ang pera ni Mr. Roberto. Inayos ko, gaya ng itinuro mo sa akin kapag inaayos natin ang mga barya sa bahay." Agad na napalingon si Maria, natataranta. "Carmen, anak, bawal mong galawin ang mga gamit ni Mr. Roberto." "Pero magulo po, Mami," tugon ng bata. Matutuwa siya kapag nakita niyang maayos na lahat. Sa sandaling iyon, may kumislot sa dibdib ni Roberto, isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. May bumara sa kanyang lalamunan. Ang batang ito, na marahil ni minsan ay hindi pa nakahawak ng $20 na papel, ay humarap sa isang kayamanan ng may ganap na katapatan. At hindi lamang iyon, ipinagmamalaki pa niya sa kaniyang ina ang ginawa. Taglay ang inosenteng dalisay na tanging nagmumula lamang sa pusong walang itinatago. Hindi alam ni Roberto na ang munting tapat na gawa ng isang bata ay magsisimula ng sunod-sunod na pangyayari na hindi lamang magbabago sa kaniyang buhay, kundi maglalantad din ng malalalim na katotohanan tungkol sa paghatol, malasakit, at kung ano talaga ang sukatan ng tunay na halaga ng isang tao. Sa mga sumunod na linggo, tahimik na pinagmasdan ni Roberto si Maria at si Carmen. Natuklasan niyang dalawa ang trabaho ni Maria, nagpapalinis sa kumpanya ni Roberto tuwing gabi at nagtatrabaho sa isang klinika sa umaga. Laging kasama si Carmen, gumagawa ng homework o tahimik na naglalaro habang ang kaniyang ina ay abala. Pinakanakaantig kay Roberto ang paraan ng pagpapalaki ni Maria sa anak. "Lagi nating ibinabalik ang hindi atin," turo ni Maria kay Carmen. "Kahit walang nakakakita, ang pagiging tapat ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng pera sa mundo." Lumaki si Maria sa ampunan matapos mamatayan ng mga magulang sa edad na 9.
Pinilit niyang matapos ang high school habang nagtatrabaho. Ngunit hindi siya nakapagkolehiyo dahil sa kakulangan ng pera. Sa edad na 22, nabuntis siya at iniwan naman siya ng ama ng bata nang mabalitaan iyon. Simula noon, siya na lamang ang bumuhay kay Carmen. Hindi kailanman humihingi ng tulong, lalo na kung ito'y aalingasaw na limos. Tahimik na iniutos ni Roberto sa kaniyang staff na taasan ang sahod ni Maria na nakatala bilang isang upgrade ng posisyon. Ngunit hindi lahat ay natuwa rito. Napansin ni Richard Romero, vice-presidente ng operasyon, isang 50 taong gulang na isinilang sa kayamanan, ang pagbabagong iyon sa payroll. Roberto, wika niya, bakit tayo nagpapaluwag ng pera sa mga janitor, lalo na sa isa na iyon? Magaling na empleyado si Maria, malamig na tugon ni Roberto. Magaling, tumawa si Richard ng may paghamak. Hindi mo talaga kilala ang mga taong gaya nila. Bigyan mo ng kaunti, hihingin nila ang lahat. Nasa dugo na nila yan. Nag-init ang damdamin ni Roberto, ngunit nanatili siyang kalmado. Anak si Richard ng isa sa mga orihinal na nagtatag ng kumpanya at nagmamay-ari ng malaking bahagi ng negosyo. Dahil dito, madalas palampasin ng board ang kaniyang mapanghusgang pananalita. At isa pa, dagdag ni Richard, dinadala pa niya ang anak niya rito. Hindi iyon tama. Anong klasing ina ang nagdadala ng bata sa trabaho? Kitang-kita na wala siyang matinong pinagmulan. Kinagabihan, may nangyari na nagpasiklab ng dugo ni Roberto. Nagtagal si Richard sa opisina at nasalubong si Maria sa pasilyo. Makinig ka. Malamig at nagbabantang sabi niya, alam kong mas malaki ang kinikita mo kaysa dapat. Ewan ko kung anong kalukuhan ang ginagawa mo, pero tatapusin na natin ito. Nalumo si Maria. Sir, hindi ko po naiintindihan. Siyempre hindi, singhal niya. Mga taong gaya mo, hindi talaga nakakaunawa. Dapat tumanggap lang kayo ng ibinibigay at manahimik. At alisin mo ang anak mo rito, hindi ito daycare. Nagtago si Carmen sa likod ng ina, takot na takot. Mahigpit siyang niyakap ni Maria. Sir, trabaho ko lang po ang ginagawa ko. Mahina niyang tugon. Ang trabaho mo ay maglinis at mawala. Wala nang iba. Mula sa kanyang opisina sa itaas, nasaksihan ni Roberto ang lahat. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi lang siya nakaramdam ng lungkot, kundi ng isang makapangyarihang damdamin, makatarungang galit. Sa wakas, lumampas na si Richard sa isang hangganan na hindi na maaaring balikan. Hindi katanggap-tanggap ang kanyang mga insulto kay Maria. Ngunit ang tunay na nagpasiklab ng galit ni Roberto ay ang katotohanang tinakot niya ang isang musmos na bata na ang tanging kasalanan lamang ay samahan ng masipag niyang ina sa trabaho. Gabing iyon, nagpasya si Roberto. Hindi na siya maaring manatiling pasibong tagamasid. Ipinakita ni Richard Romero ang pinakamadilim na bahagi ng kanyang pagkatao at si Roberto na may kapangyarihan at kakayahan ay handang kumilos. Ang hindi alam ni Richard ay ang buong usapan nila ay naitala sa video. Nakakatawa dahil ang mismong sistema ng seguridad na siya mismo ang minsang ipinagmamalaki na nilikha para bantayan ang mga empleyado ang siyang nakahuli sa sarili niyang masasamang salita. Ngunit hindi sapat kay Roberto ang may hawak lamang na ebidensya. Gusto niyang mas lalo pang mabaon si Richard sa sarili niyang kayabangan at ipakita sa buong mundo kung sino talaga siya. Nais ni Roberto ang isang pagbagsak na lantad, kahiya-hiya at mag-iiwan kay Richard ng takot na muling humarap sa kahit anong boardroom. Ang planong nabuo sa isip ni Roberto ay hindi lamang tungkol sa pagtatanggol kay Maria at Carmen. Mas malaki ito, isang operasyon upang gawing mismong kapahamakan ni Richard ang kanyang kayabangan. Bawat insultong lumalabas sa bibig niya, bawat pang-aabuso at kalupitan ay lalo lamang nagpapatindi sa matagal nang naglalagablab na uhaw ni Roberto sa katarungan.
na pinatalas ng bawat kawalang katarungan na pinili niyang palampasin noon. At ang hindi nakita ni Richard ay sa bawat pangungutya at pang-aapi niya sa inosenteng magina ay siya ring pagbuo ng kaso laban sa kanyang sarili. Ang hindi niya inaasahan ay ang isang bilyonaryo na dati walang pakialam ay naging isang mabangis na tagapagtanggol, at iyon ang magpapahirap sa kanya dahil magiging pinakamapanganib na kalaban si Roberto. Kinabukasan, tumawag si Roberto. "Manuel," sabi niya sa telepono, "kailangan ko muli ang tulong mo." Ang tinig sa kabilang linya ay kay Manuel Ortega, isang dating investigador ng FBI na mahusay sa pagbusisi ng katiwalian at eksperto sa batas pangkorporasyon. Nagtulungan na sina Roberto at Manuel noon sa kaso ng $3 milyong na panlilinlang. Kung may sinuman na makakaungkat ng baho sa loob ng isang negosyo, siya iyon. "Ano na naman ang issue?" tanong ni Manuel. "Rasismo, pang-aabuso ng kapangyarihan at isang opisyal na iniisip na wala siyang kapantay," paliwanag ni Roberto. "Kailangan ko ng matibay na ebidensya laban kay Richard Romero." Tumawa si Manuel, halatang naiintriga. Yung anak mayaman na iyon, mas madali pa ito kaysa manghuli ng magnanakaw sa isang magic show. Ang mga gaya niya laging may bakas na iniiwan. Habang sinisimulan ni Manuel ang investigasyon, mas pinatindi naman ni Richard ang kanyang pananakot kay Maria. Noong Lunes, dumiretso siya sa opisina ng HR, dala ang listahan ng mga pekeng reklamo. Palaging nahuhuli itong empleyado. Wika niya kay Sandra Miller, direktor ng Human Resources. At ang anak niya ay laging istorbo. Tumaas ang kilay ni Sandra, isang matalinong profesional sa edad na 40. Ni minsan, sa loob ng 2 taon ay hindi siya nakatanggap ng reklamo tungkol kay Maria. "Mr. Romero," maingat niyang tugon, "kailangan kong beripikahin ang mga detalye sa sistema namin." "Ang mga sistema ay nababago," singhal ni Richard. "Ako ang vice-presidente. Sapat na ang salita ko." Ngunit hindi niya alam, bawat salita, bawat kasinungalingan, bawat pang-aabuso ay naitatala ng mismong CCTV system na siya mismo ang nagpumilit ipalagay. Si Roberto ay nanunood, nagtatala, gumagawa ng kaso. Pagsapit ng Miyerkules, mas lumala pa ang sitwasyon. Hinarang ni Richard sina Maria at Carmen sa parking lot ng kumpanya habang papasok para sa kanilang night shift. "Makinig ka," sabi niya habang binabara ang daraanan ni Maria. "Alam kong hindi lang paglilinis ang ginagawa mo para kumita ng dagdag na pera. Anong klaseng pabor ang ibinibigay mo?" Nanigas si Maria, nagulantang sa malaswang paratang. Umigting ang takot at galit sa kanyang dibdib. "Sir," nanginginig ang tinig niya, "hindi naaangkop ang sinasabi niyo." "Ang sinasabi ko," malamig na putol ni Richard, "may presyo ang mga gaya ninyo. Gusto ko lang malaman kung magkano ang sayo." Mahigpit na kumapit si Carmen sa binti ng ina, nanlalaki ang mga mata at mahina niyang tanong, "Mami, bakit po ang sama ng taong iyon?" Yumuko si Maria at niyakap ang anak. "Huwag kang mag-alala, anak," mahinahong sagot niya. "May mga matatanda lang na malungkot sa loob, kaya sinusubukan nilang palungkutin din ng iba." Tumawa si Richard nang may pang-iinsulto. "Malungkot? Mas marami pa akong pera sa pitaka kaysa sa makikita nyo sa buong buhay nyo. Dapat nga akong mag-alala kung ano ang gagawin ng mga gaya ninyo kapag nasobrahan na sa ginhawa." Gabing iyon, paulit-ulit na pinanood ni Roberto ang kuha ng insidente. Sa bawat ulit, lalong tumindi ang kanyang galit, hindi pa bigla-bigla, kundi nakapokus, kontrolado. Para bang isang bagyo na unti-unting lumalakas bago dumating. Hindi na siya basta galit lamang, handa na siya. Dumating si Manuel, dala ang isang paunang ulat na nagkumpirma ng kinatatakutan ni Roberto. Hindi lamang basta may pagkiling si Richard Romero,
kundi mayroon siyang kasaysayan ng pag-target sa mga empleyadong Latino sa buong karera niya. Tingnan mo ito, sabi ni Manuel habang inilalatag ang mga dokumento. 3 kaso, lahat tahimik na naareglo, pare-pareho ang pattern. Pinapahiya niya ang tao hanggang sa kusang magbitiw. Pagkatapos, binabayaran sila ng kumpanya ng palihim. At bakit kailanman hindi siya napapanagot? Tanong ni Roberto, bagamat alam na niya ang sagot. Dahil binabayaran ng tatay niya ang katahimikan ng mga tao, tugon ni Manuel. Kapag masyadong magulo, inilipat siya sa ibang kumpanya. Hindi lang siya basta mayabang, isang mandaragit siya na nabubuhay sa kapangyarihan at pribilehiyo, isang corporate parasite. Matamang pinag-aralan ni Roberto ang ulat, hindi lamang nakalalason si Richard, itinayo niya ang buong karera sa pang-aapi ng mga taong walang laban. Manuel, malamig na wika ni Roberto, gusto ko ang lahat. Mga tawag sa telepono, email, pribadong mensahe, online activity, gusto ko ng kumpletong larawan. May pinaplano kang malaki? Tanong ni Manuel. Pinaplano ko ang hustisya, matatag na sagot ni Roberto. Noong Huwebes, maingat na nilapitan si Roberto ng HR Director na si Sandra Miller. Mr. Fernandez, maingat niyang sabi, may sitwasyon tayo tungkol ito kay Richard Romero. Pinipilit niya kaming tanggalin sa trabaho si Maria, ngunit wala akong makitang balidong dahilan. Iniisip nilang may personal na ugnayan sa pagitan niya at ng pamunuan, dagdag niya. Tumaas ang kilay ni Roberto. Anong klaseng pressure? Pinararatangan niya si Maria ng mga paglabag sa patakaran, pero kapag tinitingnan ko ang records walang ebidensya. Kahapon sinabi pa niyang mga gaya niya raw ay hindi dapat pinapapasok sa administrative areas tuwing gabi. Mga gaya niya? Matalim na ulit ni Roberto, nag-aatubili si Sandra. Sir, naniniwala akong may diskriminasyong nangyayari. Iyon ang bitak na hinihintay ni Roberto. Sandra, aniya, kung may hinala kang diskriminasyon, idokumento mo ang bawat detalye. Maglunsad ka ng internal investigation. Opisyal. Pero siya ang vice-presidente. At ako ang presidente, matatag na wika ni Roberto. Gawin mo at huwag kang mag-iiwan ng kahit ano. Gabing yon, tahimik na inilunsad ni Roberto ang ikalawang yugto ng plano. Inutusan niya ang IT department na mag-install ng mga pinahusay na audio device sa mga lugar kung saan kilala si Richard na nambabastos ng staff. Formal, isa lang itong upgrade ng security system. Sa katotohanan, ito'y isang digital na bitag. Noong Biyernes ng gabi, inakala ni Richard na mag-isa siya sa opisina nang tumawag siya sa telepono. Sa itaas, nakikinig si Roberto gamit ang bagong surveillance feed. Dad, naaalala mo ba ang sitwasyong sinabi ko? Ani Richard. Oo, ang janitress. Nagiging malaking problema siya. Kailangan mong gumawa ng paraan, baka kasong legal, akusasyong pagnanakaw, issue sa immigration, kahit ano para mapilit siyang umalis. Nanlumo si Roberto. Sigurado ka bang hindi ka sobra? Tanong ng ama ni Richard. Isa lang siyang tagalinis. Hindi lang siya malamig, na sagot ni Richard. Ito'y tungkol sa pagpapadala ng mensahe. Kapag masyado ng kampante ang mga gaya niya, baka ang iba sumunod na rin at isipin na may karapatan sila. Hindi natin pwedeng payagan yan. Pinakinggan ni Roberto ang buong tawag, sinisigurong nakarecord ang bawat segundo. Umamin si Richard sa sabwatan upang gawing pekeng kaso si Maria at tahasang ipinahayag ang kanyang rasismo. Lunes, dumating si Manuel, dala ang mabigat na maleta at mas mabigat pang ekspresyon. Hindi ka maniniwala dito, sabi niya, binubuksan ang maleta. May mga private social media account si Richard na puno ng hate speech, buong-buong supremasistang banat. Kasama siya sa mga eksklusibong online groups kung saan nilalait nila ang mga empleyado at nagpapalitan ng estratehiya kung paano sila sisirain.
May higit pa, dagdag niya. Ginamit niya ang pangalan ng ama niya upang hadlangan ang mga kandidato sa trabaho sa ibang kumpanya. Mahigit 15 taon na niyang ginagawa ito. Pinuklat ni Roberto ang mga screenshot ng pribadong mensahe. Sa isa, nakasulat, "Gotta keep those monkeys in line." Sa iba, "Only way to deal with them is to show them who's boss from day one." Ito'y ginto, sabi ni Roberto, galit ngunit kalmado. Hintay, mas malala pa, plano niyang ipahamak si Maria ngayong linggo. Nasabat ko ang usapan, maglalagay siya ng mamahaling gamit sa cleaning cart at tatawag ng pulis. Nanlamig ang dugo ni Roberto. Ano? Akusahan niya ng pagnanakaw sa publiko. Gusto niyang mapahiya si Maria sa harap ng staff, lalo na kay Carmen. Yun na ang huling patak. Hindi alam ni Richard kung sino talaga ang katapat niya. Akala niya si Roberto'y isang malamig na executive na walang pakialam. Akala niya si Maria'y walang laban, ngunit mali siya. Tiningnan ni Roberto si Manuel, matalim ang mga mata. Perpekto, aniya. Hayaan mo siyang gawin. Kung mas mataas ang aakyat, mas malakas siyang babagsak. Walang kaalam-alam si Richard na sinusubaybayan ang bawat kilos niya. Hindi niya alam na kinukunan ni Roberto ang lahat at sapat na ang mga ebidensyang nakalap ni Manuel upang tuluyang wasakin siya. Pagsapit ng Martes ng gabi, kumpleto na ang plano ni Richard. Eksaktong 8:00, pagdating ni Maria at Carmen para sa kanilang shift, lihim na nagtago siya ng isang Rolex watch na nagkakahalaga ng 15,000 dolyar sa cleaning cart. Nakatayo siya sa likod ng mga security monitor, nakangising aso. Perpekto, bulong niya. Bigyan lang ng 15 minuto, mahuhuli ko siyang may ebidensya. Ngunit hindi niya alam, nasa isang palapag lamang sa itaas si Roberto. Pinapanood din ang parehong monitor na may malinaw na timestamp. Nakitang-kitang siya mismo ang nagtanim ng relo. Sa labas, nakapwesto si Manuel sa isang van na puno ng surveillance equipment. May mga mikropono, wireless feed at backup video footage, lahat nakasync at handa. 3 investigative journalist na tahimik na inanyayahan ni Roberto ang naghihintay sa labas ng gusali upang masaksihan ang lahat ng magaganap. Manuel, sabi ni Roberto sa radio mic, kakatanim lang niya ng relo. Copy, tugon ni Manuel. Lahat ng backup camera nakabukas. Aktibo na ang audio feeds. Handa na ang bitag at si Richard Romero ay diretsyong naglalakad papasok dito. My family has major investments in this company, singhal ni Richard. Pilit kumakapit sa natitirang piraso ng kanyang bumabagsak na kapangyarihan. Had, matalim na tugon ni Roberto. Hanggang 20 minuto na ang nakalipas nang bumoto ang buong board na bilhin ang lahat ng shares ng pamilya Romero. Congratulations, Richard. Hindi mo lang winasak ang sarili mong kinabukasan, winakasan mo rin ang buong pamana ng iyong pamilya. Dumating ang mga pulis sa mismong sandaling iyon, ngunit hindi sila naroon para kay Maria. Richard Romero, sabi ni Detective Harris habang papalapit ang 2 opisyal, inaaresto ka para sa sabwatan sa paggawa ng peking ebidensya, harassment sa lugar ng trabaho, diskriminasyong rasista at tangkang paninira ng dangal. Habang kinakadena siya, tuluyang nabasag ang maskara ni Richard. Lumingon siya kay Maria, umaapaw ang pagkamuhi sa kanyang mga mata. This isn't over. My family still has power. Had, tugon ni Manuel lumapit. Hanggang ngayong umaga nang makatanggap ng kopya ng ebidensya ang lahat ng pangunahing news outlet. Tumawag ang tatay mo 2 oras na ang nakalipas, nagmamakaawa na tanggalin ang pangalan ng pamilya ninyo mula sa mga dokumento ng kumpanya. Lumapit ang isang mamamahayag, hawak ang mikropono at tinanong si Maria, Miss Jefferson, ano ang pakiramdam na tuluyang napatunayan ang iyong pangalan at ang lalaking nagtangkang sirain ka ay haharap na sa hustisya? Tumingin si Maria kay Carmen, saka kay Roberto.
Huminga siya ng malalim at marahang nagsabi, "Pakiramdam ko'y lubos na pasasalamat. Pasasalamat na may mga tao pa ring pinipiling manindigan para sa tama, kahit mas madali sanang manahimik." Pinanood ni Roberto habang inaalis si Richard nang nakaposas. Walang awa. Ang dating vice-presidente papasok sa kulungan, wasak ang reputasyon, nawala ang kayamanan, at tuluyang nadungisan ang pangalan sa mundo ng negosyo. Ang pagbagsak ay ganap, lantad at tatatak sa mga boardroom sa mga darating na henerasyon. Bumaling si Roberto kay Maria at ngumiti. "Maria, ano sa tingin mo tungkol sa isang promosyon?" Namigat ang luha sa mga mata ni Maria habang siya'y tumango. Masayang pumalakpak si Carmen, hindi pa lubos na nauunawaan ang lawak ng nangyari, ngunit alam niyang may magandang naganap. Naipagkaloob ang hustisya, ngunit higit pa roon, ito'y naging pagbabago ng direksyon. Naglakad si Maria Jefferson sa mga pasilyo ng Fernandez Enterprises, ngunit ngayong pagkakataon, hindi bilang tagalinis. Siya na ngayon ang Director of Human Resources, isang posisyong nilikha mismo ni Roberto nang matuklasang may pinag-aralan si Maria sa business degree na hindi lang niya natapos. Isa sa kanyang unang hakbang ang paglunsad ng scholarship program para sa mga anak ng empleyado. At si Carmen ang kauna-unahang benepisyaryo. "Mami, pwede ko bang ipakita kay Mr. Roberto ang drawing ko?" tanong ni Carmen. Ngayoy 7 taong gulang, habang tumatakbo sa opisina na para bang pangalawang tahanan. Nag-aaral siya sa pinakamagandang pribadong paaralan sa lungsod at madalas nagsasalita tungkol sa kanyang pangarap na maging abogado. Dahil sa sarili niyang mga salita, "Gusto kong tumulong sa tao, gaya ng pagtulong ni Mr. Roberto sa atin." Napangiti si Roberto, pinagmamasdan siya ng may pagmamalaki. Ang pagbabago sa kanilang buhay ay tunay na kamangha-mangha. Naging pambansang modelo ng pagkakaiba-iba at pagsasama ang Fernandez Enterprises. Nakakuha ito ng maraming parangal at naglunsad ng programang tinawag na Fair Chance bilang parangal sa kaso ni Maria. Isang inisyatiba na nakatulong na sa higit 200 pamilya mula sa mahihirap na kalagayan upang magkaroon ng trabaho, edukasyon at katatagan. Samantala si Richard Romero'y tuluyang bumagsak. Pagkatapos maglingkod ng 18 buwan sa kulungan, lumabas siya sa mundong walang gustong kumilala sa kanya. Inilista siya ng lahat ng kagalang-galang na kumpanya sa blacklist. Iniwan siya ng kanyang asawa, kinuha ang kalahati ng natitirang yaman. Ang kanyang mga anak, dahil sa hiya sa kanyang pamana, binago ang kanilang apelyido at pinutol ang lahat ng ugnayan. Ngayon, ang dating vice-presidente nagbenta na lamang ng mga second-hand na kotse. Sa loob ng 1 taon, mas mababa ang kinita niya kaysa sa 3 buwang sahod ni Maria. At sa tuwing sinusubukan niyang muling bumangon, laging sumusunod ang kanyang nakaraan. Lumilitaw muli ang lumang mga screenshot, viral articles at mga post ng pagkamuhi na minsan niyang isinulat na winawasak ang kahit anong pangalawang pagkakataon bago pa man magsimula. Isang gabi, habang kumakain sa kanilang bagong bahay, isang regalo ni Roberto, nagtaas ng tingin si Carmen mula sa plato. "Dad Roberto," mahinahong tanong niya, "sabi ng teacher namin kailangan naming magsulat tungkol sa aming mga bayani. Pwede ko bang isulat tungkol sa inyo?" Nanikip ang lalamunan ni Roberto. "Carmen," marahan niyang sagot, "ang tunay na bayani ay ang mami mo. Siya ang nagturo sa iyo na ang pagiging tapat ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng pera sa mundo." Hinawakan ni Maria ang kamay ni Roberto. "Hindi," aniya, "ang tunay na bayani ay ang may tapang na lumaban kapag maaari namang tumalikod at hindi makialam." 1 linggo lang ang lumipas, nakatanggap si Roberto ng hindi inaasahang tawag. "Mr. Fernandez," sabi ng boses sa kabilang linya, "ako si Michael Torres mula sa CNN.
Gusto naming i-feature ang kumpanya ninyo sa ulat tungkol sa hustisya at inclusivity sa trabaho kasunod ng kaso ni Romero. Lumabas sa primetime ang kwento. Nakita ng buong bansa si Carmen masayang naglalaro sa opisina kung saan nagsimula ang lahat. Nakita nila si Maria, kumpiyansa sa bagong posisyon, nagpapatupad ng mga bagong polisiya. At nakita nila si Roberto, ipinaliliwanag kung paanong isang sandali ng katapatan mula sa isang 6 na taong gulang ay nagbago ng kanyang pananaw tungkol sa kapangyarihan, layunin at kahulugan ng tunay na pamumuno. Samantala, sa isang maliit na apartment, nag-iisa si Richard Romero, pinapanood ang lahat. Kinuha niya ang kanyang telepono, ngunit lahat ng kontak ay nakablock na. Nagbukas siya ng bagong social media account, ngunit agad itong binaha ng mga paalala ng taong dati siyang kilala bilang. Sa ika-10 kaarawan ni Carmen, nagtipo ng mga kaibigan at pamilya upang magdiwang. Sa kalagitnaan ng party, tumayo si Roberto, dala ang isang espesyal na anunsyo. Carmen Maria, panimula niya, binago mo ang buhay ko nang higit pa sa kaya kong suklian. Kaya't nilikha ko ang Carmen Jefferson Educational Fund upang magbigay ng scholarship para sa mga mag-aaral sa kolehiyo sa susunod na 50 taon. Niyakap siya ni Carmen ng mahigpit. Salamat po sa paniniwala sa amin kahit walang ibang naniwala. Sa parehong araw, tinanggihan si Richard para sa trabaho sa isang gasolinahan. Isang Google search lamang ng kanyang pangalan ang sapat upang wasakin ang pagkakataon. Ang pagbagsak niya ay naging case study sa mga paaralang pangnegosyo, isang aral kung paano kayabangan at pagkamuhi ang makakasira sa buong pamana. Ngunit higit pang natutunan si Roberto na ang tunay na tagumpay ay hindi sa pagwasak kay Richard, kundi sa pag-angat sa iba. Naitayo niya ang kumpanya bilang simbolo ng hustisya, nakalikha ng mga oportunidad na nakapagbago ng buhay ng daan-daan, at napatunayan na ang paninindigan para sa tama ay kayang baguhin ang mundo. Ang katapatan ng isang 6 na taong gulang, wika ni Roberto sa isang talumpati sa Harvard University, ang nagturo sa akin na ang pinakamakapangyarihang tugon sa pagkamuhi ay pagmamahal na sinasabayan ng aksyon. Tinangka ni Richard na ibagsak tayo, ngunit lalo lamang niya tayong itinaguyod ng higit pa sa ating inasahan. Ngayon, naghahanda si Carmen na pumasok sa Harvard. Hawak na ni Maria ang MBA at kilala sa buong bansa para sa kanyang gawaing pang-HR. Si Roberto na may pinarangalan ng pamahalaan para sa pagbabagong dala niya sa corporate diversity, at nagsimula ang lahat sa isang nakabukas na kaha at isang batang piniling maging tapat. At si Richard, patuloy siyang namumuhay ng mag-isa, palipat-lipat sa mababang sahod na trabaho. Hindi na nauugnay ang kanyang pangalan sa kapangyarihan o prestihyo, kundi bilang isang babala. Paalala kung ano ang nangyayari kapag minamaliit ng isang tao ang lakas ng malasakit at ang tapang na manindigan para sa tama. Ngunit ang tunay na hustisya ay hindi lang tungkol sa pagkakakulong o pagbagsak sa pananalapi. Ang totoong hustisya ay ang patunay na kapag ang kabutihan ay ipinagtanggol ng may tapang, ito'y lumilikha ng pamana na nagbibigay inspirasyon sa iba, isang pamana na nabubuhay sa maraming henerasyon. Kung ikaw ay naantig ng makapangyarihang kwentong ito, siguraduhing mag-subscribe sa channel. Marami pang darating na mga kwento, bawat isa'y nagpapatunay na ang pagpili sa tama kahit mahirap ay laging sulit.